Posibleng masibak sa kanyang pwesto si Riley Grigsby sa oras na pwede nang sumabak sa laban si Justin Brownlee. Yan ang tinura ni Coach Tim Cone ng makapanayam ng media, kung saan binigyang din ito ang utang na loob sa GOAT ng mga PBA import. Sasabak naman sa laban ng Gilas Pilipinas sa Korea para paghandaan ang nalalapit na Asian Games ngayong Setyembre. Base sa pahayag, matagal magsasama-sama ang grupo ng Gilas bago ang aktual na laban sa Asian Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kabila ng itinatalang mga magagandang numero ni Riley Grigsby, posible umano itong mapalitan sa hinaharap. Yan ang inamin ni Coach Tim Cone sa panayam ng media. Ayon sa kanya, alam umano ng kampo ni Grigsby ang ganitong setup sakaling pwede nang makabalik si Justin Brownlee. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin ang mga sinabi ni Coach Tim sa report ni Kennedy Kaakbay ng ABS-CBN News. Alam mo, wala pa naman kaming pinal na decision pero sa usapin ng loyalty pakiramdam ko may utang na loob kami kay Justin Brownlee. Kaya kapag handa na siyang bumalik, siya pa rin ang maglalaro para sa amin. Siyempre, mas mabuti na rin kung mas mabibigyan pa siya ng sapat na panahon para tuluyang makarecover at bumalik sa dati niyang kondisyon. Alam na alam niya ang sitwasyong pinapasok niya. Alam niyang papalit siya sa GOAT at napakahirap gawin nun. Para ka lang sumusubok pumalit kila Michael Jordan, Kobe Bryant o LeBron James. Ang hirap gawin nun. Pero sa tingin ko kayang gawin yun ni Riley. Dumating siya rito na bukas ang isipan at alam ang lahat ng sitwasyon. Ganon din ang kanyang ahente. Walang itinago sa kanila. Alam nila yung sitwasyon. So una sa lahat mga playoffs, mukhang malinaw na may posibilidad talagang masibak si Riley Grigsby sa kalagitnaan ng conference. Hindi man ito direktang sinabi ni Coach Tim Cone, pero base sa kanyang pahayag, kapag handa na si Justin, siya pa rin ang unang pagpipilian ng Barangay Ginebra. Ibig sabihin, pansamantala lang talaga ang papel ni Grigsby habang hinihintay ang pagbabalik ng kanilang resident import. Pangalawa, kitang-kita rin ang respeto ng Ginebra dito kay Justin Brownlee. Hindi lang dahil marami na siyang naipanalo para sa team, di ba? Kundi dahil naging malaking bahagi na siya ng kasaysayan ng prangkisa. Kaya kahit maayos ang ipinapakita ni Riley, hindi basta-basta mababago ang desisyon ng management. Para kay Coach Tim, parang obligasyon na rin nilang ibalik ang tiwala kay Brownlee kapag tuluyan na siyang nakarecover dyan. Pangatlo, parang saludo rin tayo dito kay Riley Grigsby. Bago pa siya kasi pumirma, alam na niya yung sitwasyon niya. Hindi siya pinangakuan ng permanenteng pwesto. Alam niya na papalit siya sa isang alamat ng PBA. Hindi biro ang pumalit sa player na tinatawag mismong GOAT ng import sa liga. Pero sa halip na umatras si Riley, tinanggap niya yung hamon at patuloy niyang ginagawa ang trabaho niya sa bawat pagkakataong ibinibigay sa kanya ng coach. Sa huli mga playoffs, parang win-win pa rin ang sitwasyon ng Barangay Ginebra dito. Habang wala pa si Brownlee, may pagkakataon si Riley na ipakita yung kanyang kakayahan at tulungan ang team na manalo. Kapag bumalik naman si Brownlee, alam ng lahat kung gaano kalaki yung maiaambag niya sa kampanya ng Gene Kings, di ba? Siguro ang tanong na lang sa ngayon is kung gaano katagal yung paghihintay na gagawin ni Riley. Dahil habang tumatagal na maganda ang nilalaro niya, lalo ring magiging mahirap ang magiging desisyon ng Barangay Ginebra pagdating ng araw na 100% na ulit si Justin Brownlee. Kinumpirma naman ni Miss Erica D ng SBP na nakatakdang tumulak ang Gilas Pilipinas patungong Korea para sa ilang friendly games kalaban ng national team ng nasabing bansa. Base sa kanyang pahayag, 2 laban ang gagawin ng Gilas Pilipinas bago ito tumulak sa Nagoya, Japan, kung saan gaganapin ang Asian Games. Inilahad din niya na matagal magsasama-sama ang grupo ng pambansang kupunan para sa Asian Games. Narito ang kanyang kwento. Tutukan po natin ang mga sinabi ni Miss Erica D ng SBP sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Aalis kami papuntang Korea sa September 3 dahil may mga friendly games kami laban sa Korea National Team sa September 4 at 6. Tapos on the 7th, diretso na tayo sa Asian Games. Yung basketball sa Asian Games maaga magsisimula kumpara sa opening ceremony. So September 10 to 20 ang men's basketball. Diretso tayo halos isang buwan or halos mahigit isang buwan na magkakasama yung mga players natin. So mukhang seryoso talaga yung paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Base sa sinabi ni Miss Erica D, halos wala nang pahinga ang national team. Pagkatapos kasi ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, lipad agad sila sa Korea para sa tune-up games bago dumiretso dito sa Asian Games. Maganda rin to kasi nga mas hahaba ang panahon na magkakasama ang mga players para mabuo yung chemistry bago ang mismong torneo, di ba?
Ang pinaka-exciting dito mga playoffs, wala pa rin inilalabas na opisyal na listahan ng mga players. Of course, given naman yun. Kaya sigurado, maraming fans yung maghihintay or naghihintay kung sino-sino ang bubuo sa final lineup. Hindi biro ang haharapin ng Gilas dito dahil hindi lang basta sasabak sa Asian Games ipagtatanggol nila ang gintong medalya na napanalunan nila nung huling edisyon. Ibang pressure ang dala ng pagiging defending champion mga playoffs. Isa rin sa mga aabangan is yung magiging decision ng coaching staff tungkol sa naturalized players, di ba? Nandyan sila Justin, si Benny Boatwright, si Ange Kwame, at lahat sila pwedeng maglaro dito sa Asian Games base sa mga umiiral na patakaran. Pero ang tanong dito mga playoffs, isasama ba silang lahat? Siyempre legal yon, pero sa pananaw ng marami mga playoffs, baka hindi na rin magandang tingnan kung sobrang dami ng naturalized player ang aasahan ng Gilas sa isang torneo na gusto rin nating ipakita yung lakas ng mga homegrown Filipino talent, di ba? Parang mas matatabunan na yung mga local players natin Pero siyempre, depende yan sa coaching staff at sa management. So mukhang mahirap pero exciting ang mga susunod na linggo para sa Gilas Pilipinas. Mahaba ang preparation, mabibigat yung kalaban, at mataas ang inaasahan ng buong bansa sa kanila. Dahil kahit sino ang maisama dyan, sigurado, isa lang ang target ng Pilipinas, ang mapanatili ang corona bilang hari ng basketball sa Asian Games.